Mag-start tayo dito sa bahay, mula sa bahay. Ito yung tapat ng kalye namin, ito yung kalye Salva. Tapos kakaliwa tayo dito sa kalye Blay. Tahimik pa ang kalye Blay. Maaga pa, wala pang mga nag-aalmusal, hindi pa nagsarado pa ang mga bar, mga coffee shop. Babaybayin natin ito. Dahil weekend ngayon, kakonti pa ang mga naglalakad dito. Karamihan lang yung mga nag-aakay ng aso. Malinis na rin, nilinis na yung basa-basa pa yung karsada. Bagong linis. May mga bandang 12:00 ng tanghali, puno na uli dito. Marami ng kakape, nagbibir, naglalans. Yan. Ganyan ang itsura ng Blay. Okay, malapit tayo sa Parallel. Okay, eksakto, stop. Pwede tayong dumiretso. Yan. Dito na tayo sa Parallel. Papasok tayo dyan, pakaliwa. Dire-diretso hanggang Plaza España. Suot mo tayo ng sunglass para hindi mapuwing. Okay, pasok. Ang luwag pa ng Parallel, palibasa ay weekend. Wala pang mga sasakyan. Wala pa rin mga nagbabike, nagpapatinete. Maganda lang dito, maluwag yung bike lane. Kasing lapad siya ng isang lane ng karsada. Kaya pwedeng salubungan. Tapos may protection, hindi makakapasok ang mga sasakyan. Mga motor, bawal. Malaki ang multa pagka mga motor pumasok dyan sa bike lane. Nakakadaan lang mga bike, mga scooter, patinete ang tawag dito. Tapos yung mga skateboard. Ayan, yung karamihang dumadaan dito sa bike lane.
Marami nga lang ditong stoplight. Kaya mabagal ang ano. Tsaka medyo paahon ito ng konti. Kung titingnan mo, akala mo flat pero makunat pedalan. Dahil medyo paahon siya. Ayun, dire-diretso pa rin tayo. Hanggang Plaza España na yan. Maganda lang dito sa parallel kahit marami siyang stoplight. Pero hindi siya nagkaka-traffic. Hihinto lang dahil sa traffic light. Pero pag nag-go, napaka-smooth ng daloy ng trapiko. Itong tapat na ito, ang tagalan nitong under construction. Hindi pa nagpa-pandemic, ginagawa na ito hanggang ngayon. Hindi pa rin tatapos. Hindi ko alam kung anong project nila rito, kung anong gagawin nila rito.
Yun, dito na tayo sa Plaza España. Tingnan sa kaliwa, yung Fira Barcelona. Ito ginaganap yung maraming mga event dito ginagawa. Ngayon, ang event dito Oktoberfest. Mamayang hapon, parang last day nila, Saturday ngayon, bukas ang last day nila, Sunday. Yan, yun yung Venetian Tower palang tawag dyan. Yan, dito ngayon yung Oktoberfest. Yun naman yung Rotonda. Ito yung Arenas. Ngayon, ano siya, mall. Okay, tuloy-tuloy tayo. Kakaliwa tayo dito sa Calle Maria Cristina. Yan, tutumbukin natin yung Magical Fountain. Pero parang hindi na ginagamit ngayon dahil nagtitipid sila sa tubig. Hopefully, baka itong December gagamitin na uli nila yung Magical Fountain na yan. Ito naman nasa gitna ng kalyang bike lane. Dati dito sa gitna nito ginagawa yung Oktoberfest . Kaya lang minsan pagkatapos nung event, puro basura yung nagkalat dito sa kalye, pati sa bangketa. Mga basag na bote, lahat ng basura, kinalat sa kalye. Salbahe mga magiinom din pag nalalasing kung ano mga ginagawa din. Yan, ito, umpisa na ito ng ahon. Ito yung unang ahon dito na medyo hindi naman masyadong matarik. Baga sa kayang ahunin pa ng kaya pa ng Brompton. At saka kaya pa rin ng tuhod. Dito ako sa bangketa dumaan hindi ako dumaan doon sa karsada dahil mabagal ang dahil paahon, siyempre mabagal, nakakaano dun sa mga sasakyan. Pero pwede namang dumaan dito ang bike dahil malawak naman yung bangketa. Pinapayagan naman ditong dumaan sa bangketa. Basta yung bangketa ay 5 meters pataas at least 5 meters ang lapad. Ito malapad itong bangketa na ito, yung walkway na ito, malapad. Halos kasing lapad din ng kalye.
Tapos dun sa kabila, sa right side, ganun din. Pero madalas pag umaahon ako dito, doon ako dumadaan sa right side. Dito na tayo sa tapat ng Poble Espanyol. Daming turistang nagpupunta dito pero hanggang ngayon hindi ko pa alam kung anong itsura ng loob niyan. Hindi pa ako nakakapasok dyan. Tuloy lang ang ahon. Yan. Pagdating natin doon sa itaas, may patag na siya. Medyo meron doon siyang tapat na patag na. Bago uli umahon. At least may recovery. Meron naman siyang recovery. Nung una akong umahon dito, siguro mga 4 na pahinga ang ginawa ko dito. Hindi ko ma-bike ng diretso. Pero ngayon, dire-diretso na. Nakuha ko na yung tamang pacing. Na-practice ko na din. Ayan, ito. Patag na ito. Recovery na ito. Ang kabila na itong left side, tennis court. Clay ang tennis court dyan. Itong kanan, ito, rotonda ito. Ayan. Rotonda siya. Tapos, itong pakaliwa, papunta ng MNAC. Museo National. National Arts Museum, Catalonia. Pahinga muna ng konti dahil aahon na naman tayo dyan. Mas matarik itong paahon na ito sa susunod. Mga mahigit na kalahating kilometro din yung inahon. Tatapos na ahon na yun. Yung unang ahon. Ito naman, ganun din. Mahigit kalahating kilometro din. Hanggang dun sa Olympic Stadium. Yan,
Umpisa na uli ng ahon ito. Maraming nagja-jogging dito. Naglalakad. Mga senior citizen. Yan. Mga senior citizen, paborito nila itong lugar na ito. Dito sila palaging pag weekend. Dito sila naglalakad yun. Mag-asawa. Itong Montjuic, isa itong maliit na bundok eh. Parang hindi naman siya bundok, parang burol. Na dito ginawa yung Barcelona Olympic ng 1992. Kaya ito parang isang malaking parke itong Montjuic na ito. Maraming mga picnic garden. Maraming nandito lahat yung mga may swimming. Lahat ng event ng Olympic meron dito eh. Yung mga baseball court, football, daming halos lahat ng swimming dahil may swimming pool din dito, may Olympic size swimming pool dito.
tuloy lang ang biyahe. Okay, tuloy natin ang biyahe. Lulusong naman tayo dyan. Pagkaraan ng dalawang inahon natin, palusong naman. Ay, shit, mali. Ito yung Teleferic de Montjuic. Yan ang sakayan papunta pag gusto mong mag cable car. Ito, umpisa na uli ng ahon. Yung nasa right side, yan yung picnic garden. Malawak din dyan sa garden na yan. Nung pandemic, madalas kami dyan magpipiknik every weekend. Dahil para-parehong mga walang trabaho pa noon. Nagkakaipon-ipon, yan. Kanya-kanyang baon ng pagkain. Mas matarik itong paahon na ito kaysa ron sa dalawang inahon kanina. At saka mas mahaba ito. Ngayon ko lang susubukang umahon dito sa tapat na ito. Dati hindi naman ito walkway eh. Two-way traffic ito eh. Ngayon ginawa nilang one-way na lang, tapos yung gitna parking, tapos itong left side, itong dinadaanan, ito walkway ito. Dito ako nagbike para walang sasakyan. Wala kang makakasalubong na sasakyan. Maliban sa mga naglalakad.
medyo patag na sa tapat na ito. Hindi na paahon ng hindi na masyadong matarik ang ahon. Mas magaan-gaan na siyang pedalan. Nasa bandang kanan, Botanical Garden. Itong nasa kaliwa, ganun din. Botanical Garden din siya. Ito, paahon na naman to. Ahon na naman ito. Pero medyo maigsi na lang to. Kaya lang, mas matarik. Mas matarik na ahon ito. Hingal na ako dito sa tapat na ito. Masakit na rin ang binti at saka papadyak. Yun, pahinga muna dito sa tapat na ito. Pahinga muna ng konti. Napagod ng gusto sa pag-ahon. Aahon pa uli. Yan, paahon pa yan. Yung papuntang Montjuic Castle. Okay, umpisa na uli natin. Pero dito naman ako sa palusong. Nilusong ng konti para tapos aahon uli. Pero maigsi na lang.
mas hindi na mahirap umahon dito. Dahil yung pag dito yung sa likod, mas matarik yun eh. Kaya dito ako dadaan. Yan, paahon na uli yan. Pero hindi na masyadong maigsi lang ito. Ito, picnic ground din ito eh. Marami diyang may mga mesa, mga lamesa, may upuan. Marami rin nagpipiknik dyan. Tapos dito sa may right side, dyan ako nangunguha ng igos, yung figs. Dyan ako nangunguha. Tsaka dyan din ako kumukuha ng dahon ng laurel. Puro puno ng laurel yung nandiyo sa gilid na yan. Ito, matarik na ahon ito pero kaya lang maigsi lang. Pero mas matarik siya. Siguro mga 100 meters. Mga 100 meters lang naman. Tapos dito, yan. Medyo patag na yan. Yan, sa tapat na ito, inakay ko na lang yung bike dahil rough road dyan eh. Rough road, mahirap pedalan. Magganit padyakan yan. Tsaka lupa, tapos may mga bato-bato. Yan. Madulas yung ano eh. Pag madulas pa naman yung gulong ko. Dito, manood muna tayo dito ng ganda ng view rito eh. Overlooking Port of Barcelona. Ayan yung Port of Barcelona. Ang mga commercial shipping, commercial ships, tsaka passenger ship, tsaka mga cruise ship. Akayin muna uli natin yung bike. Mahirap padyakan yan. Maraming mga maliliit na graba. Mga bilog na graba. Dahil lupa yan eh. Pero itong tapat na ito na yung pinaka itaas ng ito na yung ibabaw ng Montjuic.
Dito na tayo papasok dito sa may likod ng Montjuic Castle. Pwede rin mag-bike doon pero pagdating mo doon sa may tapat ng Montjuic Castle, cobblestone na doon, mahirap, hindi rin pwedeng kung mountain bike, kaya naman, pero pagka ganitong bike lang, folding bike na katulad din sa akin, mahirap. Pero first time kong magbabike dito. Pero dati na ako dito nagja-jogging. Magandang mag-jogging dyan eh. Pag naikot mo yung perimeter ng Montjuic Castle, almost 2 kilometers pag naikot mo yun. Kaya isang ikot, 2 kilometro ka na eh. Okay, manood muna tayo ng archery.
Yan, mga archers. Dito nagte-training. Dito sa ground na ito, dito pala piniring squad yung dating presidente ng Catalunya. Dahil Pinapiring squad siya ng dating presidente. diktador yung dating presidente ng Spain, yung si Franco. Kaya siya na firing squad. Dahil gusto nilang humiwalay yung Catalonia, gusto nilang ihiwalay sa Spain. Gusto nilang magsarili. Na hindi naman pinapayagan ni Franco. At tuloy natin. Pupunta tayo dun sa main entrance ng Montjuic Castle. Yan, dahil cobblestone na yan, malalaki ang pagka-cobblestone. Kaya akay na lang. Binuhat ko na nga lang yung bike dyan. Papunta doon, malapit lang naman yung main entrance. Yan ang main entrance ng Montjuic Castle. Isang trivia. Si Dr. Jose Rizal pala ay nakulong dyan bago siya dinala sa Pilipinas na bago siya naikulong sa Port Santiago. Dito muna siya ikinulong. Pero sandali lang naman yata, yung mga parang ilang buwan lang yata na kinulong siya dyan. Nakapasok na rin ako dyan sa loob niyan. Hinahanap ko kung saan kinulong si Rizal doon eh. Kung aling selda yung pinagkulungan sa kanya, pero walang nakalagay kung na mga gano'n ko sino. Okay, dito na natin tatapusin ang video.
Thanks for watching.